Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 456. Pamilya ni Cheng. Anong pamilya ni Cheng? Natigilan si Manfred Chong, kumunot ang kanyang noo, at isang ulap ng pagdududa ang bumungad sa kanyang mukha. Ang pamilya ni Cheng. Hindi, imposible. As far as he is concerned, he has investigated, and he is a son-in-law of Yang family. Paano ito nauugnay sa pamilyang iyon? Peke ka. Oh, Andrew Cheng, tinatakot mo ba si Lao Su? Ako si Master Manfred Chong. Sigaw ni Mr. Chong. Na-snap. Dahil dito, direktang sumampal si Miss Steffi Chan. Sa isang iglap, isang malutong na sampal ang narinig sa buong silid. Si Manfred Chong ay ganap na natigilan, nakatitig kay Miss Tree, ang kanyang mga mata ay napipikit sa galit. Sobra ka na. Do you dare to beat me? Miss Chan? Kahit ikaw ang pangatlong miss ng Chan family sa Beijing, but here is my private house of Chong family, you do this, you just don't take my Chong family in your eyes, kung I'd mande ko si Miss Chan, go there. Mukhang galit si Manfred Chong. Sinampal ako ng isang junior lang, sobrang nakakahiya ito. O pwede mo naman subukan. Malamig na sagot ni Miss Steffi Chan, hindi man lang tumitingin kay Manfred Chong. Sa tingin ko ito ay hindi na kailangan para sa pamilya Chong. Sa oras din na ito na si Andrew Cheng, na nakaupo, ay biglang nagsalita ng malamig, at ang kanyang bibig ay puno ng mga ngiti. Ang ngiting ito ay nagpapakilig sa puso ko. Iniisip ko rin na kung gusto mong makitungo sa pamilya Chong, matutulungan kita. Tumingin si Miss Steffi kay Andrew Cheng na nakakunot ang noo, tila nalulugod. Ikaw. Malamig na sinabi ni Manfred Chong, napakalaking tono nito. Bagamat makapangyarihan ang iyong pamilyang Chan at may masasabi sa lahat ng antas ng buhay, kung ang pamilya Chong ay hindi magpapahinga sa bagay na ito. Sa palagay ko ay hindi masyadong magiging komportable ang iyong pamilyang Chan. At sana ay mag-isip ng 2 beses si Miss Chan. Hindi napigilan ni Manfred Chong. Napilitan siyang gawin ito sa sarili niyang teritoryo. Siya ang may unang pagkakataon. Hindi niya nais na pukawin ang mga behemoth o makapangyarihan na tulad ng pamilya Chan, ngunit walang paraan. Ang naunang Mr. Cheng ay tumayo sa pintuan sa sandaling ito, natatakot na sa paghinga. Hindi pa siya nakakita ng ganoong sitwasyon, dumating ang Miss Chan, na ito para lang kay Andrew Cheng. Ang pangunahing punto ay sina Mr. Manfred Chong ay idiniin sa dingding ng kabilang partido sa sandaling ito, at ang kanilang mga ulo ay tinutukan ng kanilang mga baril. Ito ay isang precedent na hindi pa naririnig. Masyadong malakas ang mga taong Chan na ito. Hindi kaya maglakas loob din silang pumatay ng ikatlong master ng pamilya Chong dito. Hindi ka ba natatakot na magustuhan ka ng pamilya Chong? Hindi na ito ang personal na problema ni Manfred Chong, at bumangon sa labanan sa pagitan ng pamilyang Chong at ng pamilya Chan. Ang pusong dumating sa buong araw ay hindi makayanan, ito ay sadyang kalokohan. Ang isang Andrew Cheng ay kahit na malabo na ginulo ang sitwasyon ng 2 labanan sa pagitan ng Kyoto at Chong. Maghapong panik, dahil naiintindihan niya na hindi ang pamilyang Chong ang kalaban ng pamilya Chan. Ang pamilyang Chan na iyon ang halimaw. Sa pag-iisip nito, si Andrew Cheng, na buong araw na tumitingin sa gilid na iyon sa buong ulo, ay tila lahat ay dahil sa kanya, ngunit siya ay nakaupo doon na boring, na may saloobin na nanunood ng palabas. Malaki talaga ang puso ng lalaking ito. Sumimangot si Tang Biao sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay dumaan kay Chen Yingning at sa iba pa, at sa wakas ay nahulog sa mukha ni Miss Chan. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kabilang partido, at mula sa bibig ni Manfred Chong, siya talaga ang ikatlong binibini ng pamilya Chan sa Beijing. Hindi ordinaryong tao si Tang Biao, maraming madilim na linya sa likod niya, kaya may alam siyang itim at puting bagay. Lalo na para sa isang behemoth tulad ng pamilyang Chan, matagal na niya itong narinig, ngunit ito ay isang hand-eye existential. Ngunit ito ay eksaktong ganitong uri ng pag-iral. Sa sandaling ito, upang mapanatili si Andrew Cheng, pinunit pa niya ang kanyang mukha kasama ang pamilyang Chong sa Kyoto, halos sa punto ng pagbunot ng kanyang baril at pagpapakamatay. Namangha na si Tang Biao, at nanghinayang pa. Bigla niyang naisip ang lahat ng pangyayari noon, na nakakakilala kay Mr. Oliver Lee, at maging ang among iyon ay dapat na tretuhin ng may pag-iingat, paano magiging karaniwan ang background ng kanyang pagkakakilanlan.
Ngayon, ang tanyag na pamilyang Miss Chan ay talagang dumating upang protektahan siya, kahit na hinayaan ang super bodyguard na bumunot ng baril para itutok sa ikatlong lalaki ng pamilyang Chong. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang sagot ay masyadong simple at nakakatakot. Sa pagtingin sa bata at immature na puwersa ni Andrew Cheng, biglang naramdaman ni Tang Biao ang matinding pagkibot ng kanyang puso. Ang taong ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao, lahat ng nakaraang pagsisiyasat ay nagkamali. Siya ay dapat na isang nangungunang binata mula sa isang malaking pamilya sa Kyoto, at ang pagkakakilanlan na hindi maisip ng maraming may-ari. Lester Cao. Mr. Cao, maaari mong patayin si Lao Su. Hindi nakakagulat na paulit-ulit na binibigyang diin ng amo ang kanyang sarili. Medyo nahihilo si Tang Biao, at ang lahat ay naging panalong tiket, ngunit sa huli ay nabaligtad ito. Manfred Chong, sana pag-isipan mo itong mabuti at huwag gumawa ng mga bagay na magsisisi sa iyo. Ang mga bisperas ni Miss Steffi Chan ay malamig, at ang kanyang tono ay magiging malamig, at ito ay nagpang-inig sa mga tao. Miss Chan, ito ang jurisdiction ng aking pamilyang Chong. Napaka-unreasonable mo kaya napaka-agresibo mo. Ang mga kilay ni Manfred Chong ay napilipit sa isang linya, at ayaw niyang mapunit ang kanyang mukha kay Steffi Chan hanggang sa huling paraan. Kasunod nito, mapait siyang nagpatuloy, tungkol naman kay Andrew Cheng, kailangan pang mag-imbestiga ng malinaw ang aking pamilyang Chong. Kung gusto mong kunin ang mga tao ng basta-basta, tinanong mo lang ba ako kung pumayag ang pamilya Chong o hindi? Sa sandaling bumagsak ang mga salita, sa buong pribadong bahay ni Manfred Chong, 12 ng mga disipulo ng pamilyang Chong ang sumugod at pinalibutan ang Herald. Lahat sila ay mga elite ng pamilyang Chong at mga martial arts wizard. Sa sandaling lumitaw sila, ang buong kapaligiran ay naging sobrang tensyon. Sinulyapan ni Miss Steffi Chan ang mga disipulo ng Chong na nakatayo sa labas ng pinto, tumaas ang isang bahagyang arko ng sulok ng kanyang bibig. This day rifle, nakatali. Nang matapos siyang magsalita, tumitig si Manfred Chong, at bago niya maintindihan ang nangyayari, naramdaman niya ang lamig ng nguso. Ang malamig na pakiramdam na ito ay nagpang-inig sa kanya. Ang lamig at malamig na mga mata ni Chen Yiming ay nagparamdam kay Manfred Chong na ang kanyang dugo ay namuo. Masyadong mayabang at mayabang. Walang pamilyang Chong. Humingi ng paumanhin si Chen Yiming, Mr. Chong, pasensya na. Bagamat isa kang pamilyang Chong, ngunit sa bagay na ito, maniwala ka sa akin, walang sinumang maglalakas loob na suwayan ang kahulugan ng ating ikatlong ginang, sana ay gumawa ka ng isang mabuting paghuhukom, dahil ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng iyong iniisip. Ang baril ay bumulong sa ulo ni Manfred Chong, na nagpagulat at natakot sa huli. Pwede mo akong barilin at patayin kung may kakayahan ka. Hindi ako naniniwala. Maglakas loob kayong mga taga-Chan family na walang Chong family. Kung hindi ako mamatay, babalik ako at kakasuhan si Miss Chan. Kung saan, sumigaw si Manfred Chong sa galit, ang kanyang mga mata ay namumula, ang kanyang mga mata ay namumungay, at siya ay kamukha ni Darren Lindgren. Napabuntong hininga si Andrew Cheng at nakitang alam na niya ang mangyayari mamaya. Hindi niya maintindihan, bakit ang daming tanga sa isang malaking pamilya ng pamilya Chong. Nilagyan ni Chen Yiming ng baril ang ulo ni Manfred Chong at sinabing, Master Chong, maaaring iniisip mo, kung gagawin namin ito, mapaparusahan kami at ipapadala sa korte ng militar. Ngunit nagkakamali ka, itong lahat ay mas komplikado kaysa sa iyong iniisip. Ang pangungusap ni Chen Yiming ay nagpahayag ng maraming mahalagang impormasyon. Sa madaling salita, napakasensitibo ng pagkakakilanlan ni Andrew Cheng. Kahit na ipagpalit ng kabilang partido ang kanyang buhay kay Manfred Chong, maaaring hindi ito problema. Napakaseryoso ng ekspresyon ni Chen Yiming, hindi tulad ng peke. Sa orihinal, si Manfred Chong ay mayroon pa ring bakas ng imahinasyon, naganap na nabalisa ng mga salita ni Chen Yiming sa sandaling ito. Itong Andrew Cheng na ito ay hindi talaga siya na-provoke. Manfred Chong, sa katunayan, maaari mong tawagan ang iyong kapatid at tingnan kung paano siya magdedesisyon. Tahimik na sinabi ni Andrew Cheng sa sandaling ito, ganap na walang kaugnayan sa kanyang sarili. Sumimangot si Manfred Chong, at ang kabilang partido ay lubos na kumpiyansa. Okay. Gusto kong makita, kung nasaan ka. Sumabog si Manfred Chong, direktang kinuha ang telepono, at dinial ang telepono ni brother. Pagkatapos ng ilang beep, nakakonekta ang telepono, at may malalim na boses mula sa kabilang panig, nagtatanong, Manfred, ano ang problema? May mali ba sa Underground Chamber of Commerce sa Shangjang? Kuya,
Inaresto ko ang isang lalaki na nagngangalang Andrew Cheng, ibig sabihin, binugbog niya sina Kerwin at Yang Xian. Gayunpaman, napakayabang niya at sinabing, kahit ikaw ay dapat lumuhad at magmakaawa sa kanya. Ngumisi si Manfred Chong na may malungkot na mukha sa sandaling ito, na parang naghihintay na makita ang biro ni Andrew Cheng. Gayunpaman, sa susunod na segundo. Kabanata 457. Wait there. Pupunta agad ako sa Shangjiang. Chong mga ulo ng pamilya, sinabi ng mga negosyanteng Chong. Na-snap. Sundan, ang telepono ay nakahang. Natigilan si Manfred Chong ng kalahating minuto bago nag-react. Ano ang sitwasyon? Gusto ni Kuya na pumunta ng personal sa ilog. Ito sa ilang oras ang layo mula sa Kyoto. Kasabay nito, sa elevated na kalsada patungo sa Shangjiang, isang high-speed Rolls-Royce. Sa kotse, ang mga mangangalakal ng Chong ay nagulat at natakot, pati na rin ang malamig na pawis, sa kanyang ulo ay nagsabing, bigyan mo ako ng pinakamabilis na bilis sa pribadong bahay ni Manfred. Matapos sabihin ito ay patuloy na tumibok ang puso ng mga mangangalakal na Koreano. Bilang pinuno ng pamilyang Chong sa Kyoto, talagang kakaiba at bihira ang ganoong panik na ekspresyon sa kanyang mukha. Pati ang driver ay tumalsik sa ngayon. Napakalamig ng atmosphere sa loob ng sasakyan. Paano siya na-provoke ng ikatlong kapatid? Damn! Muli na naman bang dumaan sa krisis ang pamilyang Chong, 8 taon na ang nakararaan. Going back to private residence. Kumusta ang pag-iipon ng kapatid mo? Mahinang tanong ni Andrew Cheng. Sumimangot si Manfred Chong, hindi alam kung paano sasagot. Oh, Hugh, be proud. Nasa Shangjiang agad si Kuya sa ilang sandali. Sinabi ni Manfred Chong na ang kanyang mga mata ay puno ng provokasyon. Natural, ang pangungusap na ito ay sinabi rin kay Miss Steffi Chan. Umiling si Miss Chan, puno ng kawalan ng kakayahan, at sinabing, Manfred Chong, sinabi sa iyo ng labas ng mundo na napakalakas mo ngayon, sa palagay ko, isa ka ring walang kabuluhang pag-iisip. Miss Steffi Chan, matagal na kitang tiniis, kahit na may malaking adhikain ang Chan family mo, pero kung talagang makikipagkita ka sa Chong family ko, wala kang makukuhang benepisyo. Payo ko sa iyo, pinakamabuting iwanan mo na lang ang bagay na ito. Masasabi ni Manfred Chong na ang kanyang mga mata ay namumula at ang kanyang hininga ay halos hindi makahinga. Siya rin ay ganap na asar. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit kay Steffi Chan. Malamig niyang tiningnan si Manfred at sinabing, Chen Yiming. Hahayaan kitang magbilang ng 3, kung hindi nila aaminin ang kanilang pagkakamali, lulutasin nila ito kaagad. Malamig na tiningnan ni Chen Yiming sila at sinabi, Mr. Chong, pasensya na, nagsalita na ang pangatlong miss ko, at sana pag-isipan mo ito. Bibilang ako hanggang 3, mayroon kang 3 segundo para isipin kung ano ang dapat mong gawin sa pugad. Tumingin si Chen Yiming kay Manfred Chong, isang kislap ng kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Isa. Sa simula. May pagkakataon pa si Manfred Chong, o nakalubog pa rin siya sa galit. Ngunit nang tinawag ang Juan, si Manfred Chong ay tahimik. Oo, hindi niya makontrol ang kanyang isip, at ang pakiramdam ng mamatay ay tahimik na umakyat sa kanyang isip. Isa lamang itong numero na makapagpaparamdam sa iyo ng banta ng kamatayan. Dahil malalim niyang napagtanto na ang kabilang partido ay walang pakialam sa kanyang sarili, o para sa kanila, ang resulta na gusto nila ang pinakamahalaga. Wala nang intensyon ngayon si Manfred Chong na isipin na alam niya na kapag umiling siya, ang mga kahihinatnin ay hindi mabata. Bumilang muli si Chen Yiming ng 2. Ang buong silid ay kakilakilabot, tanging ang boses ni Chen Yiming ang umaalingaw-ngaw, tulad ng mga demonyo sa ***** na nananawagan para sa pagdating ng kamatayan. Kapag nagbibilang ng 2, ang baril ni Chen Yiming sa tapat ng ulo ni Manfred Chong ay dahan-daang pinindot ang gatilyo. Oo, ito ay talagang nalulumbay. Si Manfred Chong ay nangungutya sa loob ng maraming taon, at alam na alam niya kung may mga bulik sa baril na ito. Nang pinindot ang gatilyo sa kalahati, biglang naramdaman ni Manfred Chong ang banta ng kamatayan at halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa sandaling ito, halos naisip niya na ang kabilang partido ang bumaril. Damn! Malamig na sabi ni Chen Yiming. Dare you? Anong gusto mong gawin? Ako ang pangatlong lolo ng pamilya Chong. Malapit nang dumating ang kuya ko. Sigaw ni Manfred Chong. Kasabay ng isang Rolls-Royce ang biglang pumasok sa pribadong bahay. Herel, ang mangangalakal na Koreano.
Nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at nagmamadaling pumasok sa kwarto. Nang makita ang eksenang ito, mapakumbaba siyang sumigaw, "Wait! Kuya!" Nang makita ang mga negosyanteng Chong, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Manfred Chong at tumungo kay Miss Steffi Chan at sa iba pa, na nagsasabing, "Kuya, tingnan mo, ito ang mga tao ng pamilyang Chan, at talagang papatay ang kanilang pamilya Chan, masyadong walang batas, hindi man lang kunin ang mga mata ng aking pamilya Chong." Naisip ni Manfred Chong na basta dumating ang kanyang nakatatandang kapatid. Ang usapin ay tuwirang malulutas. Posible bang makaalis pa si Miss Chan, ang pinuno ng pamilyang Chan? Ngunit, boom! Diretso ang pagsipa ni Brother Chong sa dibdib ni Manfred Chong bigla, at sumigaw ng malakas, "Shut up!" Sa sandaling iyon, si Manfred Chong ay sinipa sa lupa at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang nakatatandang kapatid. Paano kaya ito? Si Brother Chong ay nagbigay ng galit na sulyap kay Manfred, ngunit siya ay isang taong martial arts, na nag-iiwan ng lakas at ang kanyang mga paa, kung hindi, ang pangatlong kapatid na lalaki ay kanyang matatalo. "Master Chong, ano pa ang gusto mong sabihin?" Nilinggan ni Miss Steffi Chan ang kanyang mukha at malamig na tumingin kay Brother Chong at nagtanong. "Responsable ako sa bagay na ito. Bubuksan ko ang kedena para kay Mr. Cheng." Ang mukha ni Brother Chong ay solemn na, ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Andrew Cheng, at ang mga goosebumps ay nasa kanyang katawan. Tiyak na, siya iyon, ang hari. "Kuya, bakit ikaw? Tinalo niya sina Kerwin at Sian, takot ka na ba sa pamilya Chan?" Hindi naintindihan ni Manfred Chong, naghihisteryosong tanong. Ang pinakamatanda brother sa loob ng libu-libong milya, ngunit siya ay pumunta dito. "Tumahimik ka. Anong alam mo? Hindi ako pumunta sa Shangjiang para makita ito ng maaga, mahihirapan ka ngayon." Sigaw ng Korean merchant, at namula. Buti na lang at kara-rating lang niya sa ilog, natanggap lang niya ang tawag ng payat na kapatid, at saka lumapit. Ang kanyang Korean Chamber of Commerce ay natatakot sa pamilya Chan, at sa ulap ay natatakot siya. Siya ang natatakot sa pag-upo. Pagkatapos ng lahat, ang mga negosyanteng Chong ay kumaway kay Andrew Cheng, na nakasandal, nakatingin sa panunuya ni Andrew Cheng, at seryosong nagsabi, "Young Master Cheng, pasensya na, sana marami kang habag, patawarin mo ang kawalang ingat ng aking ikatlong kapatid." Hindi sumagot si Andrew Cheng, malamig ang kanyang mga mata. Sa sandaling nagngangalit si Brother Chong, nagpatuloy siyang yumuko, "Sa ngalan ng pamilyang Chong sa Kyoto, taos-puso akong humihingi ng tawad kay Lord Cheng, sorry." Nang sabihin ito, halos 70 degrees ang katawan ng Korean merchant. Si Andrew Cheng ang unang nagpaubaya kay Brother Chong, ang pinuno ng pamilyang Chong sa Kyoto, isang malaking pamilya ng pamilya Chong, na napakakumbaba at nakaluhod. Hindi naman, si Andrew Cheng ang pumatay. 8 taon na ang nakalilipas, laging nariyan ang mga mangangalakal na Koreano. Ang kapalaran ng buong pamilyang Chong ay nakabitin na ngayon sa linya. Hanggat tumanggo si Andrew Cheng, wala ng mga pamilyang Chong sa mundong ito. Nang makita ang eksenang ito, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Miss Steffi. Ayaw niyang makita si Andrew Cheng na nagliliyab dito. Kung nag-imbestiga siya ng tama, dapat iulat ng lalaking ito ang kapintasan. Kung talagang nangyari ang paghihiganti, ganap na matatapos ang pamilya Chong. Ito ay tiyak na magpapagalaw ng mga cake ng maraming tao at magdulot ng rebound. Sa panahong iyon, ang sitwasyon ay magiging hindi mapangasiwaan. Nang akala ng lahat ay tapos na ang insidente, dumura si Andrew Cheng, "Pasensya na. Master Chong, masyadong nakakatawa ang biro mo, gusto ni Manfred Chong ang buhay ko." Natigilan ang lahat. Kahit na ang tono ay napakagaan, ngunit ito ay tulad ng isang kulog na sumasabog, na muling nagpakaba sa silid. Natahimik ang buong silid sa isang iglap, at lahat ay tumingin kay Andrew Cheng, hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. "Nagpaplano ka bang bitawan ang pamilyang Chong?" Naririnig ang mga salita. Ang mga mangangalakal ng Chong ay nakakuha ng isang matinding draw, at si Manfred Chong ay lalong hindi komportable. Mukhang nahulaan niya kung ano ang gustong gawin ng kabilang partido. Halos alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, na hindi naman mababaw. Maaari niyang gawin ang pamilyang Chan upang iligtas siya ng buong gabi, at magagawa niya talaga. Kaya ganito ang pakikitungo ng kanyang kapatid, sapat na upang ipakita na hindi simple ang kanyang katayuan. Ngunit ito ay hindi ganitong uri ng tao. Nagkamali si Manfred Chong at binihag pa niya ang kabilang partido. Tapos na ang kapahamakan ng pamilyang Chong.
Hindi ba kayo magbibigay ng paliwanag sa akin ng mga negosyanteng Koreano? Mahinang sabi ni Andrew Cheng. Bibigyan ko siyang Master Cheng ng isang kasiya siyang ulat tungkol sa bagay na ito. Sumagot si Master Chong na abala. Alam niyang tiyak na mapapahamak ang pagtatapos ngayon, ito lang ang masasabi niya, baka maalis niya ang galit sa puso ni Andrew Cheng. Satisfactory results. Okay, Korean businessman, but you said, I'm waiting. If I can't wait for a satisfactory result, then, today's things, I will completely liquidate. Pagkasabi noon, tumayo si Andrew Cheng, inabot at ibinigay ito kay Manfred Chong, na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, sinabi, Manfred Chong, pumunta ka para kalasin. Kabanata 458. Narinig ng mga negosyanteng Koreano na ang pagkabalisa sa kanilang mga puso ay kalahating nakaka-relax. Hindi ko napigilan ang malamig na pawis na nagpuna sa aking noo, at sinenyasan niya si Manfred Chong na abala, at sinaway, nakaka-stun. Bakit hindi mo kalasin si Lord Chen? Si Manfred Chong ay labis na ayaw, ngunit walang paraan. Kuya, dapat ganun din ang gawin niya. Tumayo siya, nalungkot, lumakad papunta kay Andrew Cheng, kinuha ang susi para i-unlock ito para kay Andrew Cheng, ngunit dahil sa sobrang tensyon, hindi niya maipasok ito sa keyhole ng ilang beses. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang mabuksan ang mga posa sa palso ni Andrew Cheng. Sa sandaling iyon, nakaka-relax din ang isang mahigpit na pisi sa kanyang puso. So, baka tapos na. Gayunpaman, sa sorpresa ng lahat, si Andrew Cheng ay hindi tumigil doon, at pagkatapos ay hinimas ang kanyang ulo at palso at sinabing, kahit na sinabi mo lang na bibigyan mo ako ng isang kasiya siyang paliwanag, ngunit kailangan ko bang ipaalala pa sa iyo na ang bagay na ito ay hindi nagtatapos sa ganito. Dahil sa mga salita ni Andrew Cheng, muling binanggit ng mga taong naruroon ang kanyang lalamunan. Ang bawat salita na sinabi niya ay kumakatawan sa isang masamang resulta, lalo na ang mga mangangalakal ng Chong at si Manfred Chong, na may masungit na kutis, ay nagnanais na ipadala ang asterisk ng salot na ito ng mabilis. Alam na ngayon ni Manfred Chong na ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng ay hindi simple. Hindi niya ito kayang bayaran, kasama ang pamilya Chong. Sinisi nilang lahat ang kanyang galit at napatulala ang kanyang ulo. Kapag dumating ang pamilya Chan sa kanya, dapat niyang ibigay ito. Tumingin si Andrew Cheng sa mga negosyanteng Chong at kay Manfred Chong. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa mga batang wuzo ng paaralan ng Chong sa pintuan, tulad ng isang matalim na talam. Walang nang-ahas na titigan sila. Lahat sila ay ibinaba ang kanilang mga marangal na ulo sa mga karaniwang araw at walang sinabi. Siguro, alam din ni Chong Family Master kung bakit ako inaresto. Naglakad si Andrew Cheng sa mga ngalakal ng Chong at marahang idiniin ito sa kanyang balikat. Natural na alam ng mga Koreanong negosyante ang dahilan. Ang kanyang anak ay binugbog, at ang kanyang tiyuhin na si Manfred Chong ay nagpagalit sa kanila. Hindi ko alam ang tungkol dito. Nagtago ang dalawang ito. Galit na galit ang mga mangangalakal na Koreano. Dahil sinaktan ko ang iyong dalawang anak na lalaki, ang insidente ngayon ay isang bureau din na itinayo ni Manfred Chong at mga tagalabas, at ako ay inaresto. Itinuro ni Andrew Cheng si Tianlei sa pintuan, isa siya sa kanila. Nakikita ng matanda si Andrew Cheng na nakaturo sa kanyang sarili, at bigla siyang natakot, at ang buong tao ay namutla at bumagsak sa lupa. Alam niyang tapos na ang buhay niya. Ibinalik ni Brother Chong ang tingin kay Mr. Tianlei at sumigaw, Tianlei, tinanggal ka na sa trabaho. Wala nang posisyon ang Chong para sa iyo. Nang marinig ang mga salita, direktang ibinaba niya ang kanyang ulo sa buong araw, at agad na naging parang ball ang impas. Malamang na sobra kung bugbugin ang anak mo ng seryoso, pero pinalo ko lang siya ng seryoso at iniwan siya ng buhay. Sa totoo lang, mabuti akong tao at hindi ako mahilig pumatay o pumatay. Marahang tinapik ni Andrew Cheng ang dibdib ng mga ngalakal ng Chong gamit ang kanyang daliri, at pagkatapos ay malamig na tumingin kay Manfred Chong. Hindi naiintindihan ng mga Koreanong negosyante ngayon, bakit kailangang sabihin ito ni Andrew Cheng sa kanyang sarili, para lang ba magkunwaring pinipilit. Hindi naman kailangan yon. Yung identity niya, pwede na siyang umalis patagilid. Ano ang ginawa niya para dito? Ang aral ni Lord Cheng ay ang aso ay walang kakayahan, at umaasa siya kay Lord Chen. Ngumiti si Master Chong. No way, dare he challenge Andrew Cheng. Layan ay purong kamatayan. Umiling si Andrew Cheng at sinabing, ikaw ang baalang gumawa nito.
Hihintayin ko ang mga resulta ng iyong pagpoproseso. Nakasalalay sa iyo kung ang pamilyang Chong ay patuloy na mabubuhay. Ang pangungusap na ito ay nagpapakita ng napakahalagang impormasyon. Nanginginig din si Brother Chong. Naunawaan na niya na ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Manfred Chong at walang magawang tumango, kilala ko si Lord Cheng, haharapin ko ito ng maayos. Kasunod nito, walang pakialam na tumingin si Andrew Cheng kay Tang Biao at sinabing, ayokong patayin ka ngayon. Gusto kong bumalik ka at bigyan ng isang salita si Lester Cao. Huwag kang masyadong mapanghimasok. Ang maaasahan niya ay walang iba kundi mga langgam sa aking paningin. Off. Pagkatapos ng lahat, si Andrew Cheng ay tumalikod at umalis dito, at si Tang Biao ay tumingin sa kanyang likuran, at may walang katapusang pagod at kawalan ng kakayahan sa kanyang mukha. Isang malakas na hininga. Nakakakilabot. Ito ba ang tunay na Andrew Cheng? Nagsisi na ngayon si Tang Biao at pinukaw ang karakter na ito. Si Chen Yiming at ang iba pa ay hindi masyadong nagsalita, at umalis kasama ang kanilang ikatlong binibini. Sa pagtingin sa likod ng grupo, alam ng mga ngalakal ng Chong na malapit nang magbago ang pamilyang Chong. Manfred, hindi ka na kayang tanggapin ng pamilya Chong. Walang magawa ang mga mangangalakal na Koreano. Alam din ni Manfred Chong na wala siyang mapupuntahan. Agad siyang tumanda at walang gana na nagtanong. Kuya, siya ba talaga? Saglit na natahimik si Brother Chong at tumango, ang bagay na ginawa niya 8 taon na ang nakakaraan ay ginawa niya ito. Kung nakagawa ka ng pinakamalaking pagkakamali, kailangan mong tiisin ang iyong sarili. Pagkasabi noon, tumalikod ang mga ngalakal na Koreano at mukhang desperado na. Si Manfred Chong ay nakatayo doon na mag-isa at tumawa ng ilang nang deprecate sa sarili. Tapos tumalon siya diretso sa bintana. Sa huling sandali, tinitigan niya ang mga taong umaalis sa pinto na may hinanakit na mga mata at sumigaw, Andrew Cheng, hindi kita pakakawalan kung multo ako. Boom! Nakinig si Andrew Cheng sa paggalaw sa likod niya at hindi tumigil. Nang lumabas ng gate ang Korean businessman, natural niyang narinig ang paggalaw, at bakas ng intolerance at kawalan ng kakayahan ang sumilay sa kanyang mga mata. Sinabi ng kalaban, ibalik mo si Manfred, si Sanye. Lumabas si Andrew Cheng sa pribadong tirahan ni Chong, sinundan ni Miss Steffi Chan at iba pa. Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? Biglang tanong ni Miss Chan. Huminto si Andrew Cheng at tumingin kay Steffi Chan sa tabi niya, salamat. Binigyan siya ni Miss Chan ng puting tingin at sinabing, salamat, simple lang. Well, ano ang gusto mo? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Damot talaga. Sinulyapan siya ni Steffi Chan at diretsyong umalis sa sasakyan. Kinurot ni Andrew Cheng ang kanyang baba, walang magawang umiling, tumawag sa telepono, at hiniling kay Mr. Oliver Lee na sunduin siya. Sa sandaling nasa villa, gising pa si Marian Young. Nag-alala siya buong gabi at gumawa ng iba't ibang mga tawag. Gayunpaman, ang lahat ng mga tao ay huminto nang marinig nila na ang kabilang partido ay ang pamilyang Chong sa Kyoto. Sabik na sabik siya. Hindi kaya kinuha ng pamilya Chong ang kanyang asawa. Sa huli, wala siyang choice kundi ang naghahanda na tumawag sa telepono ni Lester Cao, ngunit biglang may pumasok na figure sa gate ng villa. Siya si Andrew Cheng. Sa sandaling makita siya ni Marian Young, namula ang kanyang mga mata, lumipad siya, niyakap siya ng mahigpit, at buong ulong, natatakot ako, hindi ka nila pinakitunguhan ng maayos. Hinawakan ni Andrew Cheng si Marian Young at inaliw, okay lang, huwag mong tingnan kung sino ang asawa mo, okay. Ang mga luha ni Marian Young ay naagrabyado, at mapait na sinuntok niya ito ng ilang beses gamit ang isang kamao, na nagsasabing, nag-aalala ako, handa akong. Anong ihahanda? Nakangiting tanong ni Andrew Cheng. Sinulyapan siya ni Marian Young at sinabing, wala iyon. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Sa gabi, maraming itinanong si Marian Young tulad ng kung paano bumalik si Andrew Cheng, tinakpan niya ng husto ang nakaraan. Sa madaling araw ng sumunod na araw, nanatili si Marian Young sa villa upang itaas ang kanyang katawan. Lumabas si Andrew Cheng para gumawa ng mga bagay, at hindi siya bumalik hanggang hapon. Pagkapasok niya sa pinto, nakita niya ang palihim ang kanyang biyenan na si Marte Pinin na bumababa sa hagdan. Nang makitang biglang bumalik si Andrew Cheng, nagulat din si Aling Martha, na sinundan ng abala sa pagpisil ng isang nakangiting mukha, na nagsilbi upang sabihin, oh, bumalik na ang manugang ko, ipagluluto kita. Pagkatapos nito, mahigpit na kinuyam ni Marte Pinin ang kanyang palad, na parang may hawak na bagay sa kanyang kamay. Sigasig, sobrang sigla.
Si Andrew Cheng ay medyo hindi sanay, ngunit walang sinabi. Nang dumaan si Marte Pinyin sa kanyang tabi, biglang nagtanong si Andrew Cheng, "Nay Marta, saan ka galing?" Kabanata 459. Napailing si Aling Marta, at sinabing, "Hindi, wala, magluluto ako." Dala ang asin na iyon, kumadjejek ng pagtakbo sa kusina. Napasimangot si Andrew Cheng, at walang tinanong pa, kaya umupo siya sa sala at nilalaro ang kanyang mobile phone. Nagtago si Aling Marte sa kusina at sumulyap ng ilang tingin kay Andrew Cheng, at nalungkot siya nang makitang wala siyang pagdududa. May nilabas siyang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit na earplug. Ito ay isang magandang bagay na binili niya sa merkado ngayong umaga, eavesdropper. Nasa kwarto din siya nina Andrew Cheng at Marian. Lihim siyang nag-install ng listening device at bumababa para subukan ang epekto. Nakasalubong niya si Andrew Cheng. Pagkatapos magtrabaho ng mahabang panahon, pinunasan ni Aling Marta ang kanyang mga kamay, at pumunta sa sala. "Andrew, may tinatanong si nanay." Napangiti si Marte Pinyin. Tumango si Andrew Cheng nang hindi itinaas ang kanyang ulo, at sinabi, "Ano ito?" Matagal na nag-alinlangan si Aling Marta bago maingat na nagtanong, noong huling pagkakataon, ang napakatandang daliri na natagpuan sa silid ni Nurse Leslie, "Ano ito?" "Sa tingin mo tila kinakabahan at nagmamalasakit na mukha." Nang marinig ito ni Andrew Cheng, agad niyang itinaas ang kanyang ulo, itinaas ang kanyang kilay, tumingin kay Aling Marta, at may kahinahinalang sinabi, "Ano ang hinihiling mo tungkol dito?" Tumawa si Marte Pinyin at sinabing, "Wala ito, itinanong ko lang." Lumamig ang kapaligiran. Hindi sumagot si Andrew Cheng. Inisip ito ni Marte Pinyin, hindi nakipagkasundo, at muling nagtanong, "Wala na ba sa iyo ang bagay na iyon? Ipakita mo kay mama. Hindi ko pa nakikita ang bagay na iyon." Diretsahang ibinaba ni Andrew Cheng ang kanyang mobile phone, malamig na tumingin kay Marte Pinyin, at nagtanong, "Magsalita ka, ano ang ginagawa mo ng labis sa pagtatanong?" Natarante rin si Aling Marta, lalo na nang makita niya ang malamig na mga mata ni Andrew Cheng, labis siyang natakot. "Ay, ang sabaw ng manok ko." Hinampis ni Aling Marta ang kanyang mga hita at nagmamadaling pumunta sa kusina upang maiwasan ang paksa. Sa pagtingin sa kanyang likod, walang magawang umiling si Andrew Cheng. Mas mabuting huwag na siyang maghanap pa ng gulo. Sa hapon, pumunta si Andrew Cheng sa Tokaway Company. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang kanyang sariling industriya. Talagang hindi makatwira na hindi tingnan ang kainisang sarili bilang isang boss. Pagkatapos mag-save ng ilang hello sa mga kasamahan at mag-invest ng isa pang halaga ng pera, umalis si Andrew Cheng sa kumpanya at pumunta kay Mr. Oliver Lee. Dahil magsisimula na ang Underground Chamber of Commerce. Si Oliver Lee ay napakaabala kamakailan, at si Andrew Cheng ay pumunta lamang upang tingnan ang sitwasyon. Umupo si Andrew Cheng sa upuan ng boss at magalang na tumayo sa tapat nina Oliver Lee at Miss Lilibeth Chan. Humigop siya ng tsaa at nagtanong, "Paano ito, gaano ka kumpiyansa sa Underground Chamber of Commerce?" Sinulyapan ni Oliver Lee si Miss Lilibeth at sumagot ng totoo, pinapanatili ng grupo ni Liu Cheng ang kasalukuyang sitwasyon, at ang pagkakahawak ni San Cheng ay nanalo sa bahagi ng hangganan ng lupain ng distrito ng Dajiangnan. Nang sabihin niya ito, tila napakapait din ni Oliver Lee. Hindi naman, masyadong mainit ang Underground Chamber of Commerce ngayong taon, at maraming nauugnay na puwersa ang dumating. Maging ang Kyoto ay dumalo. Si Mr. Oliver Lee ay talagang hindi masyadong sigurado. Sumimangot si Andrew Cheng, tumingin kay Oliver Lee at nagtanong, "Napakababa. Magkakaroon ba ng anumang problema sa underground na negosyong ito?" Si Oliver Lee ang pinili niya, at si Andrew Cheng ay may sariling plano. Kung bumagsak ang kapangyarihan ni Oliver Lee, maaantala ang kanyang plano. "Mr. Cheng, mas mahirap ang Underground Chamber of Commerce ngayong taon kaysa sa peste. Noong nakaraan, ang iba't ibang puwersa sa Xinjiang at Daejeongan District ay lumahok sa dibisyon ng mga interes. Ngunit sa pagkakataong ito, iba't ibang puwersa sa maraming iba pang mga lugar ang dumating din, tulad ng Linling Mengyo Society, Kyoto Chong Family ay lumahok." Ipinaliwanag ni Oliver Lee na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa gilid ng kanyang mga mata. Kyoto Chong Family. Bumulong si Andrew Cheng sa labas ng kanyang bibig at sinabi, "I will solve this, paano naman yung isa?" Nagkatinginan sina Oliver Lee at Lilibeth Chan, at pagkatapos ay sinabing, "Mr. Cheng, totoo na ang Underground Chamber of Commerce na ito, ang pinuno sa likod nito, ay parang ibang-iba.
Sinasabing ang boss sa likod ng eksena ay nagpakawalan ng napakalakas na ingay. Naakit ang maraming puwersa para gumalaw, at ayon sa narinig ko ay hindi maliit na manlalaro ang kabilang partido. Kung nais ni Mr. Oliver Lee na makakuha ng higit pang dibisyon ng mga benepisyo, kailangan niyang dumulog kay Andrew Cheng. Kung ito lang ang kanyang pag-asa. Natahimik si Andrew Cheng, nag-iisip sa kanyang isipan, at nagtanong, mayroon pa bang mga boss sa Underground Chamber of Commerce na namumuno? Tumango si Oliver Lee at sinabing, oo, Mr. Cheng, ito ay isang larong roulette. Pinaikot ng host ang roulette. Ang taong nasa ibaba ay tumaya at nagwi-win. Kung gusto ng manager na manalo, syempre. Posible iyon. Narinig ito ni Andrew Cheng, na unawaan niyang ito ang hindi sinasabing tuntunin. Alam mo ba kung sino ang boss sa likod ng mga eksena? Andrew Cheng asized. Umiling si Oliver Lee at walang magawang sinabi, ito ay napakahiwaga at hindi marinig. Sumimangot si Andrew Cheng, umupo ng ilang minuto, pagkatapos ay tumayo at sinabing, halika, tingnan mo ang oras na iyon. Sa pag-iisip na iyon, tapikin si Oliver Lee sa balikat at ngumiti, Oliver, ikaw ay aking tao, at ibabalik ko sa iyo ang gusto mo. Tuwang-tuwa si Oliver Lee nang marinig niya ang pangungusap na ito, at magalang na tumango, salamat Mr. Cheng. Pagkatapos ng lahat, inilagay ni Andrew Cheng ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa ng pantalon at umalis sa board of directors. Sabay balik ng kanyang mga mata sa One Palace. Sa sandaling nasa sala, si Marty Pinyin ay nakatayo sa gilid na may nagniningning na mukha at umupo sa sofa sa harap niya, nakaupo sa isang babae na nagpakita ng kanyang biyaya at biyaya sa pagitan ng kanyang ugali. Helen Jing. Dumating siya sa villa. Nasa likod niya si Rose Jing, at naroon ang mga bantay ng pamilyang Jing sa pintuan. 10 minuto ang nakalipas, dumating si Helen Jing at tinakot si Aling Martha na nauutol hanggang ngayon. Jing. Madam Jing, may iuutos pa po ba kayo? Maingat na tanong ni Martha Pinyin. Ang mga taong katulad niya ay talagang nananakot at natatakot, ilang beses lang lumaban si Helen Jing at natakot siya. Ngunit ilang beses din siyang binugbog ni Andrew Cheng, ngunit hindi siya natakot. Kasi in her conception, wala lang si Andrew Cheng. Hindi ko alam kung ano ang naiisip ni Aling Martha. Umupo si Helen Jing sa sofa at binigyan si Martha Pinyin ng walang pakialam na sulyap, natakot ang huli na mabilis na ibaba ang ulo, sa takot na saktan siya ng kabilang partido. Pinuntahan lang kita by the way, and remind you by the way, don't forget what I gave you. Mahinang sabi ni Helen Jing, na may tono ng pag-uutaw sa kanyang boses. Diretso na tumango si Martha Pinyin at sinabing, alam mo, Ginang. Jing, mangyaring makasigurado, gagawin ko ito. Hindi, ito ay isang kakila-kilabot na bagay. Sana lang ay babae ang anak ni Marison Young. Tumango si Helen Jing at sinabing, gayon din, gusto kong tingnan mo si Andrew Cheng, at iuulat mo sa akin ang bawat kilos niya. Sa katunayan, ang bagay na ito, maaaring hayaan ni Helen Jing ang mga taong nasa ilalim ng kanyang mga kamay na gawin ito. Gayunpaman, hindi makita ng kanyang mga tao kung ano ang nasa villa. Ito ay nangangailangan ng Martha Pinyin. Mabuti. Masiglang tumango si Martha Pinyin. Hindi ito big deal. Maaari mong gawin ito sa iyong sarili. Pagkatapos ng ilang chat, tumayo na si Helen Jing at lumabas ng villa. Hanggang sa umalis siya, nahulog ang malaking bato sa puso ni Aling Martha. Masyadong nakakatakot. Ang momentum sa katawan ni Helen Jing ay mas malakas at mas kakilakilabot kaysa dati. Sa mga sandaling ito, sinusundan ni Marian Young si Nurse Leslie, habang namimili ang bata sa labas. Pagkatapos mamasyal, nagpahinga sina Marian at Nurse Leslie sa Starbucks. Ang butil ng bigas ay sumisigaw na bumili ng ice cream, at dinala siya ni Nurse Leslie doon, naiwan si Marian Young mag-isa sa Starbucks. Umupo si Marian Young at nakipag-chat kay Andrew Cheng sa pamamagitan ng kanyang mobile phone. Sa sandaling ito, bigla siyang naupo sa tabi ng isang babae. Sa kanyang unang bahagi ng 20s, siya ay bata, maganda, at napakamasungit. Lalo na ang mga mata na iyon, halos magkahawig sila kay Andrew Cheng. Tinaas ni Marian Young ang kanyang kilay na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha at nagtanong, ikaw ba? Ang babae sa kabilang banda ay ngumiti sa gilid ng kanyang bibig, ipinakita ang dalawang pair vortex, ang kanyang mga mata ay natubogan, ng luha at masaya niyang inabot ang kanyang kamay kay Marian Young at sinabing, ate, sa wakas ay nagkita na tayo. Kabanata 406. Hipag.
Natahimik si Marian Yang na may kaina-hinalang nakatingin sa babaeng kaharap. Bakit niya tatawagan ang kanyang hipag? Lumingon si Marian Yang at sumulyap ng ilang sandali bago nagtanong. Tinatawag mo ba ako? Ngumiti ang isa at isang mapagbigay at tahimik na simali ang lumitaw sa sulok ng bibig na ito na nagsasabing, "My name is Ashley Cheng." Ashley Cheng. Laking gulat ni Marian Yang. Nanlaki ang mga mata niya, hindi makapaniwalang nakatitig sa babaeng nasa harapan niya, lalo siyang tumingin, mas kamukha niya si Andrew Cheng. Ikaw ba talaga Ashley Cheng? Napabuntong hininga si Marian Yang, tinakpan ng maliit na bibig at kumukurap-kurap ang malalaking mata, tuwang-tuwa siya. Ang kapatid ni Andrew Cheng ay ang kanyang maliit na tiyahin. Hindi ba siya patay? Bakit ngayon pa siya tatayo sa harap niya at kakausapin pa ang sarili niya? Hindi ito masyadong naintindihan ni Marian Yang, at blanko ang kanyang utak. Nang siya ay tumugon, ang kabilang partido ay umupo na at nag-order ng isang tasa ng kape, na may mahinang ngiti ay dapat na maraming tanong si sister-in-law sa akin. Tumango si Marian Yang. Ngumiti ang babaeng nagsasabing siya si Ashley Cheng at direktang nagtanong, nabasa mo na ba ang USB flash drive? Umiling si Marian Yang at pagkatapos ay nagtanong. Tatawagan ko si Andrew Cheng. With that said, she was about to take out her mobile phone, pero pinigilan siya ng kabilang partido. Ang babae ay ngumiti ng matamis sa gilid ng kanyang bibig, naglabas ng isang business card mula sa bag, at iniabot ito kay Marian Yang, at sinabing, ito ang address, kung mayroon kang anumang mga katanungan, maaari kang pumunta sa akin anumang oras. Ngunit, ngayon ay pumunta ako sa iyo, sana huwag mong sabihin sa aking kapatid. Hindi masabi kay Andrew Cheng. Bakit? Balik tanong ni Marian Yang. Bahagyang ngumiti si Miss Ashley, tumayo at umalis, iniwan si Marian Yang na may napakahiwagang likod. Lalo na nang makita niyang nakaupo si Ashley Cheng sa Cadillac stop sa may pinto, at may bodyguard na naka-black suit na nagbukas ng pinto para sa kanya. Naiintindihan niya na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay hindi simple. Gayunpaman, dahil kapatid ito ni Andrew Cheng, bakit bigla siyang sumulpot at hindi pa rin hinahayaan ang sarili na sabihin kay Andrew Cheng? Ano ang kanyang layunin? Sa pagbabalik tanaw kay Andrew Cheng, umalis siya sa kumpanya ni Mr. Oliver Lee at pumasok sa isang restaurant. Dati akong tumatangkilik kapag wala akong pera. Nakaupo siya sa isang sulok na sulong, na isa ring tahimik na lugar para sa restaurant na ito. Habang nagmamadaling ibinaon ni Andrew Cheng ang kanyang ulo, biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang isang maliwanag at pamilyar na figure. Isang mabulaklak na damit na may mahabang manggas na may tindig, isang magandang postere sa isang magandang postere, isang matangkad na figure, isang nakausli na harap at likod. Ang dumating ay hindi ibang tao, ngunit si Emily Shaw ang matagal nang hindi nakikipagkita sa kanya. Masyadong nagkataon. Sa sandaling iyon ay hinubad ni Emily Shaw ang kanyang uniforme at isinuot ang maliit na palda na ito, na napakaganda. Nang pumasok siya sa restaurant na ito, naakit niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga lalaki. Basta maganda ang hitsura, ngunit ang katawan ni Emily Shaw ay napakainit din, na ginagawang isang silid ng mga lalaki ay hindi mapigilan, na may berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Mayroong kahit mga batang babae na naglabas ng naiinggit na mga mata ni Miss Emily Shaw. Ngumiti si Andrew Cheng, at tinanong si Miss Emily na papalapit, gusto mo rin ba ang restaurant na ito? Tiningnan ni Miss Shaw ang ngiti sa mukha ni Andrew Cheng, tumango, at pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Ang sandaling ito ay nag-alab sa selos ng mga lalaki sa restaurant. Mula nang makipagsagupaan si Andrew Cheng sa punong tanggapan, alam ni Emily Shaw na hindi madali ang pagkakakilanlan ni Andrew Cheng, kaya sa kanyang mga mata, ang lalaking ito na si Andrew Cheng ay isa lamang baboy at tigre para maranasan ang buhay. Paminsan-minsan ay may pag-uusap silang dalawa na hindi natuloy hanggang sa matapos silang kumain at lumabas ng restaurant. Yumuko si Andrew Cheng at ngumiti, napakapuno nito, hindi naman sa sinabi ko, napakasarap ng nilagang manok na ito. Tumayo si Miss Emily sa likod ni Andrew Cheng at tumingin sa hindi masisirang lalaki na ito at sinabing, kung gayon, babalik muna ako. Lumingon si Andrew Cheng at tumingin sa kanya ng may pagtataka, at nagtanong, okay ka lang ba sa gabi? Babalik na balisa. Huwag kang mamili o ano. Emily Shaw, mas gusto ko ang kaso. Halika, isang workaholic. Sige, may itatanong ako sayo. Biglang tanong ni Andrew Cheng. Sumimangot si Emily Shaw at nagtanong. Ano ang problema? Hindi ko alam kung masyadong confidential ito.
Nagkibit-balikat si Andrew Cheng at sinabing, wala lang. Huling beses na iyon. Tungkol sa Red Gate, gusto kong malaman pa, at kay Seri Fang. Pagkatapos ng insidenteng iyon, minsang hiniling ni Andrew Cheng kay Arlan Pay na mag-imbestiga, ngunit malinaw na nakatagpo siya ng matinding pagtutol. May ilang bagay na kahit si Andrew Cheng ay hindi magawa. Gamitin ang kapangyarihan ng pamilya. Ito ay malinaw na imposible, si Helen Jing ay nakatitig sa kanyang sarili. Sumimangot si Emily Shu, nag-isip sandali, hindi kita matutulungan sa bagay na ito, ngunit baka may tumulong sa iyo. Babalik ako at tatanungin ka. Si Andrew Cheng ay walang gaanong pag-asa. Mula sa bibig ni Mr. Ernel Can, ang butler ng pamilyang Cheng, nalaman niya na ang mga puwersang tulad ng Red Gate ay nasa ibang bansa at may malalim na background. Ilang salita pa ang sinabi ng dalawa, at handa na silang maghiwalay. Kung tutuusin, nagkataon lang. Sa sandaling ito, biglang huminto sa harap nila ang isang pickup truck na puno ng mga tao. Hindi maganda ang mga dumating. Nagtaas ng kilay si Andrew Cheng. Ito ba ay libangan pagkatapos kumain? Tila ito ay para maghanap ng mali, iniisip, tumayo siya sa harap ni Miss Emily Shu. Sa pagtingin sa pamilyar na likod sa kanyang harapan, kumislap ang mga mata ni Emily Shu sa pagkagulat, at naalala niya ang naunang bagay sa kanyang isipan. Kasabay nito, binuksan ang pinto ng co-pilot ng pickup, at tinanggal ang isang saklay sa kotse. Nang makita niya si Andrew Cheng, agad siyang sumigaw, "Kuya, siya na." Nang marinig ang boses na iyon ng napakalakas, ang mga tao sa pickup ay sunod-sunod na tumalon pababa, isa-isa, puno ng dominanteng kapangyarihan. Mayroong hindi bababa sa 100 tao. Nagtakbuhan ang lahat ng tao sa restaurant na ito, at pati ang amo ay nagsara ng pinto. Pinalibutan ng mahigit 100 gangster sina Andrew Cheng at Emily Shu. Bawat isa sa kanila ay may parang kutsilyo at patpat. "Huwag kang matakot, nandito ako." Lumingon si Andrew Cheng kay Emily at ngumiti. "Hoy, huwag mong kalimutan ang identity ko, matatakot ako sa mga tea." Tinitigan ni Emily Shu si Andrew Cheng ng masama, at sinabing gusto niyang kunin ang kanyang ID mula sa kanyang bulsa, ngunit nagpalit siya ng damit ngayon, ngunit ang ID ay wala sa kanyang katawan. Nakita din ito ni Andrew Cheng, at sinabi sa sulok ng kanyang bibig, "Sa akin, maaari kang manood sa gilid." Ito ay mabuti. Napakasimple rin ni Miss Emily. Nakita niya ang husay ni Andrew Cheng, at madaling malutas ang higit sa 100 bluff. Walang takot ang mga taong nasa harapan nila. Sa anumang kaso, hindi pipiliin ni Emily Shu na iwan si Andrew Cheng sa oras na ito, nakatayo lang siya at naghihintay ng pagkakataong kumilos. Sa oras na ito, bumaba mula sa taxi ang isang malaking lalaki na may hawak na sigarilyo. Ang lalaking ito ay nakasuot ng vest, 5 malaki at 3 makapal, at ang kanyang mga kalamnan ay napakalaki. Ang linya ng buhok na ito ay talagang nakakatakot sa maraming tao. Huminga siya, tumingin kay Andrew Cheng, at pagkatapos ay tinanong ang binata na nakasaklay, "Siya ba ang nakatama sa iyo?" Sinabi ng binata na may saklay kay Andrew Cheng, "Siya nga. Siya iyon." Noong araw na iyon, sa backstreet, itong lalaking ito ang gumawa sa grupo namin. Ilang araw na kaming naghahanap at sa wakas ay nahuli siya rito. Sa oras na ito, nakilala rin ni Andrew Cheng ang may saklay na ito pala ay isang grupo ng mga tao na isinaayos ni Lester Cao na pigilan ang sarili noong araw na iyon. Sa simula, naroon din si Miss Emily Shu. Darating na ba ang paghihiganting ito? What a coincidence! Tumingin si Andrew Cheng sa lalaki at malamig na ngumiti, "Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala kita dito, hindi pa ba sapat na nabugbog kita noong nakaraan?" Sa sinabi nito, si Andrew Cheng ay umabant ng ilang hakbang, at ang lalaki ay natakot at napaatras ng ilang hakbang, nagtago sa likod ng kanyang nakatatandang kapatid. Leon ang huling pagkakataong iniwan siya ni Andrew Cheng na may hindi maalis na anino. "Boss, patayin mo siya, kailangan mong ipaghiganti ang iyong mga kapatid." Sigaw nung lalaking nakasaklay. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.